Ang tanong ng ating isang kaibigan, gusto ko na sanang mamili ng alahas, ngunit wala naman akong alam na babagsakan. Ano ang aking gagawin? At yan po ang ating sasagutin sa video po natin ito. Lamang ang may alam. Magandang panahon po sa inyo mga kaibigan ko dito sa ating channel, More Than Treasures. Kumusta po tayong lahat? Nawa ay nasa mabuti po tayong kalagayan at ligtas sa anumang kapahamakan. So shout out po sa inyong lahat, sa mga bago at datihan na. Marami pong salamat sa pag-subscribe at sa mga suporta. Sa video po natin ito ay sasagutin natin ang katanungan ng isa nating masugid na taga-subaybay. Ang sabi niya, paano naman po yung katulad ko, idol, na gusto nang mamili ng alahas dahil marami na akong natututunan sa mga video nyo. Ngunit wala akong siguradong bagsakan o buyer. Paano yun? Ano po? So, ibig sabihin niya ay gusto na niyang mamili ng alahas. So, congratulations sa iyo, idol. Dahil marami ka nang natututunan at ako po'y masaya. Dahil sa aking Facebook page, marami po talagang nagsesend doon, marami nagtatanong, ngunit sa biyaya ng Panginoon ay nasasagot ko po ang inyong mga katanungan. So sa inyong pong lahat ng mga katanungan, nawa ay masagot ko ng maayos. At sa kapatid natin ito, ay ang pinakang problema niya ay wala siyang siguradong bagsakan ng alahas. Iyan po ang pinakamahirap sa lahat kapag ikay magninegosyo. Siyempre, paano ko nga naman mamimili kung wala kang bagsakan? Problemang malaki po yan. Ngunit kaya po tayo nandito sa ating channel para matulungan ko po kayo. Lahat po ng aking nalalaman sa aking mahaba-haba na din pong serbisyo sa pamimili ng alahas, wala po akong isisikreto sa inyo. Dahil unang-una, tulong ko po sa inyo yan. Tulungan nyo din po ako. Paki-share nyo po lahat ng ating mga video. At huwag nyo pong i-skip ang mga ads. Para sa gayon ay may pumapasok po tayong kita. Ano po? So unang-una, ang maipapayo ko sa iyo, kaibigan, dapat talaga ay ma-expert mo ang alahas. Ngunit ayon sa iyong sinabi, marami ka nang natututunan. At kapag pinagpatuloy mo yan, yung maraming yan, papunta po yan sa pagkabihasa. Dahil ako'y nagsimula, hindi pa ako maraming alam, malakas lang talaga ang aking loob sumubok mamili ng alahas sa aking kunting nalalaman. Bibigyan po kita ng isang idea. Kung marunong ka na tumingin ng alahas at mamimili ka na po ng alahas, unang-una, kapag buo ang alahas na iyong nabibili, iyan po ay maraming bagsakan o marami pong pwede kang pagbentahan ng iyong mga alahas kung ito ay buo. Saan? Unang-una, iyan po ay pwede mong isangla sa pawn shop. Lamang ang may ang sabi alam. ng iba, ano po, ang sabi ng dalawang magkapatid, ang pangalan po ng dalawang magkapatid ay hapon po yan silang dalawa eh. Ang pangalan po nila ay si Haka-Haka at si Kuro-Kuro. Yan po yung dalawang magkapatid na hapon. Ang sabi nila, kapag daw ikaw ay nagsangla sa pawn shop, ang kuha daw po ng pawn shop is kalahati laang sa presyo. Yan po yung sabi-sabi lamang ng magkapatid na si Haka-Haka at si Kuro-Kuro. Hindi po yan totoo at malaking kasinungalingan po yan. Sapagkat ang pawn shop minsan, lalo na po kapag imported ng iyong alahas at maganda ang pagkakagawa, mas mataas pa po minsan sa pagkakabili mo ang kuha ng pawn shop. Tuturo ko po sa inyo lahat ng sekreto. Ako, pag nakakabili po ako ng buong alahas, pekwentahin ko po yan kung magkano sa bagsakan. Sa bagsakan sa Manila, pag nakwenta ko yan, let's say 10,000 ang halaga lang sa Manila. Kapag buo, susubukan ko po yung isangla sa pawn shop. Alam niyo po ang nangyayari? Kapag maganda ang alahas mo, minsan yung 10K lang sa bagsakan mo, nagiging 13,000. Malaki po ang nagdadagdag. At kahit sa ang pawn shop, wala pong pawn shop na ang kuha po is kalahati lang. Kalimitan po sa kuha ng pawn shop, kung ano ang halaga kapag binili sa bago, yun na po yun, ang kuha po nila.
Sagad po yan. Saan ba sila kumikita? Bakit sagad silang kumuha? Yung porsyento. Ano po? 3% eh. Eh kung 1,000 ang magsasangla, magkano ang 3%? Ay kung sinasangla, 10,000, 100,000, magkano ang 3% sa 10 piraso, sa 1,000 piraso? Sa dami ng branches ng mga pawn shop. Ano po? Kaya ang katotohanan, huwag po kayong maniniwala sa magkapatid na si Haka at si Kuro-Kuro. Kapag ang iyong alahas ay buo, ipunta mo po sa pawn shop. Lalo na kung alahas mo ay may mga original na tatak. Mabilis pong makuha sa pawn shop yan. Kahit walang tatak at ang iyong alahas po ay mataas, 18K pataas o 14K pataas, yan po ay kinukuha talaga ng mga pawn shop. Pag ang 14K mo ay hindi kinuha ng pawn shop, mahinang klase po yung tauhan ng pawn shop. Hindi po yan magaling na asayer. Pero sa mga pawn shop na maganda at kilala, 14K pataas, pasok po yan, kukunin po yan. Kaya sa iyo kaibigan at sa lahat po ng gustong mamili ng alahas, kung problema nyo ay buyer, kapag buo, unang-una, isangla nyo po sa pawn shop. Okay? Dahil minsan, mas mataas pa po ang pawn shop kaysa sa bagsakan sa Manila. Maraming beses ko po yang nasusubukan. Eh paano kung putol ang kwintas? Ipadugtong mo. Dahil kahit po yan ay putol at pinadugtong mo, iyan po ay tatanggapin na sa pawn shop. Eh paano nga kung scrap, putol-putol na singsing, putol-putol na hikaw, kabak na hikaw, kabiyak na lamang yung kwintas? Simple lang. Ituturo ko na po sa inyo ang lugar. Pumunta po kayo sa Avenida sa Recto, Manila. Hanapin niyo po doon ang Republic Building. Sa paligid po niyan ay napakarami pong buyer ng alahas. Install po yan. Para pong mga grocery dikit-dikit na install, sila naman puro bagsakan ng alahas. Ito po sila, oh, sample. Isa po yan sa aking paboritong bagsakan ng alahas. Ngunit marami po yan sila dyan. Huwag po kayong magbibigay sa mga naglalakad-lakad. Biglang hihingi yan ng ganyan. Pagka nakita ka, gaganyan yan. May ibibenta ka. Huwag po kayong magbibigay sa ganyan. Basta puntahan nyo po yung may install. At kailangan, pag tinanong ka tungkol sa alahas, masasagot mo sila ng tama. Dahil kapag hindi, sisiguraduhin ko sa iyo, hindi ka naman nila sisindikatuhin. Hindi po totoo yun ng sisindikato, hindi. Kaya lang, kaya nilang pababain ang alahas mo. Kung ang alahas mo pala 24K, tapos i-deliver mo sa kanila, tatanungin ka niyan anong uri mo dito? Yan ang mga sagot nila. Yan ang mga katanungan nila. Anong uri mo sa alahas mo? Kapag sinabi mong 24K, titignan nila yan, aasahin nila. Pag 24K, hindi na po imik yun. Aasahin, titimbangin, babayaran ka po sa tamang presyo. Huwag po kayong maniwala na nanloloko mga buyer dyan. Ako po, 15 years na, magsi-16 years na ako, pabalik-balik sa Manila. Hindi pa po nila ako naloko. Pero ang tanging maipayo ko sa inyo, dapat kaya mong sagutin ang tanong nila. Pag sinabing, anong K yan? Dapat kung 22K, 22K. Kasi pag sinabi mong 14K, aasahin po nila yan. Ay 18K pala. Ay sinabi mo 14K, di 14K nang nila babayaran yan. Kaya nga pag ako nagbabagsak nung una-una, tinatanong nila ako, ano uri mo? Ang sagot ko sa kanila, uriin mo lang boss kasi magkaiba tayo ng uri. Ano? Hindi na iimik yung mga yun, uriin na yun. Hindi na yun. 18, o di 18 kung 18. Pero minsan, kapag talaga pong tinatanong nila ako, boss, standard yan, 18K yan, 14K yan, 10K yan, 8K yan, 21K yan, uuriin nila yon. Hindi na po yun sila i-imik. Ano po? Meron nga po akong naging customer. Ang sabi niya sa akin ay marunong na daw siyang tumingin ng ginto. Sabi ko, paano ka natutong tumingin ng ginto? Anong trabaho mo? Sabi niya, bumibili-bili din daw siya ng ginto. Sabi ko, paano mo nga nalalaman na ginto? Dahil daw po sa mga stamp niya, sa mga tatak niya. Ang sabi ko sa kanya, sa totoo lang, hindi ka dapat umaasa sa tatak. Ang mga nagiginto, bumibili ng alahas, nagbebenta ng alahas, na umaasa sa tatak, pasintabi na po sa inyo ha, kung meron man. Hindi ko po kayo dinidiscriminate, hindi ko po kayo minamaliit. Pero isa lang po sasabihin ko sa iyo, kapag ikaw po yung umaasa sa tatak, ang totoo po niyan, sa 100% na kaalaman, 1% pa lang po ang alam mo. Sapagkat napakarami po na may tatak na fake,
sa haba na rin ng aking pag-aalahas, pamimili, marami na po ako na-encounter. May tatak na 916. Pag hindi ka marunong, siyempre, ang code niyan is 22K eh. Ano po? Pag 916, 22K. Pag hindi ka po marunong, 14K lang pala yung iba. Kasi ako nakakabili. Minsan nga, biniro ko yung buyer ko eh. Sinubukan ko talaga. Quintas, nakalagay 916. Fake naman kasi tatak, 916. Ano po? Pero 916 talaga. Sabi ko, boss, 916. Lumaki yung mata niya. 916. Sabi, huwag kang titingin sa tatak. Uriin mo. Hindi lang umimik. Siyempre, alam ko naman. Ano po? Sa singsing, ganun din. Kaya wag na wag po kayong aasa sa tatak. Marami nga pong peke. May tatak 18K pero fake. E paano kung ang isang peking alahas, tanso, tinatakan ng 18K, itinubog sa dilaw na gintong 18K. Ibig sabihin ba 18K yan? O 750? Tinubog sa dilaw, ibig sabihin ba ginto yan? Sa mga nag-aalahas, payo ko po sa inyo, wag na wag po kayong titingin sa tatak. Kaya nga po merong bato at asido. Ang tunay na eksperto sa alahas, may bato at asido. Hindi po yan makapamimili pag walang bato at asido. Pero kung ang alam mo lamang ay tatak, wag na po muna kayong pumalaot sa pamimili. Mas maganda po ay kabisaduhin niyo po ang pagtingin ng alahas sa pamagitan po ng asido. So sa iyo kaibigan na nag-request, unang-una, kapag buo ang alahas mo, sasangla mo na, sa pawn shop mo na, isangla. Okay? Kailangan magkakaroon ka din ng timbangan. Siyempre matatansya mo yan eh, kung 10 gramo. Magkano ang gramo ng alahas? Pagpalagay natin 18K, pagpalagay natin 3,003. Matatansya mo. Sa pawn shop, pag maganda ang alahas mo, mataas po ang kuha talaga nila. Okay? Kaya lang pag scrap, hindi talaga yan bibilhin. Kaya nga po, tinuturo ko na sa inyo ang Republic. Ngayon, kung around Manila lang po kayo, at marami talaga kayong scrap na alahas, meron po tayong FB page. Kausapin niyo po ako dyan. Pwede ko po kayong puntahan dyan. Siguraduhin niyo lang na ibebenta ninyo ang alahas. Ano po? Upang sa gayon ay matulungan ko po kayong maibenta ang inyong alahas. Kung gusto niyo po, pag talaga sobrang lalaki, pwede ko po kayong samahan mismo sa buyer kung hindi niya alam eh. Pero kung okay lang naman, kahit ako na po ang bumili ng inyong mga alahas sa inyong mga lugar around Manila po lamang. Shout out sa iyo sa nagtanong kaibigan ha. Maraming salamat. Marami na pong natututo at marami na pong sa totoo lang, marami na po akong pinadalhang asido at bato at marami na rin po nagpapasalamat sa atin sa ating channel na ito. At ako mismo buong puso po ako sa inyo nagpapasalamat dahil nung nakaraan ay nakasweldo na po ako sa ating YouTube salary. First salary po natin. Sa inyong pagsuporta sa akin, maraming salamat. Umasa po kayo na sa abot ng aking makakaya, usapang precious stone, usapang precious metal, usapang more than treasures o treasures man, ay tutulungan ko po kayo sa abot ng aking makakaya. Marami pong salamat sa mga datihan. Shoutout po sa inyo. Paki-like and share ang ating video. Sa mga baguhan, ngayon pa lamang nakapanood, paki-subscribe nyo po ang ating channel. Paki-hit nyo po ang notification bell, paki-lagay nyo po ay all, upang lagi kayong update sa ating mga bagong video. Paki-like and share. At kung may katanungan, comment po kayo sa comment section. See you on my next video po. Mabuhay tayong lahat. God bless po. Lamang ang may alam.